Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga viewers and listeners dito sa programang Kaunlaran sa Bangsamoro na inyong napapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon mga ka-network dito po sa Bangsamoro Multimedia Network, at naka-cross-posting po tayo sa Kaunlaran sa Bangsamoro Official Social Media Facebook page. Ayun po ay araw tayo ng Thursday mga ka-network at ika-18 na sa buwan ng Abril 2024 at ika-9 na araw naman sa buwan ng Shawwal 1445 sa Hijri. Sa mga hindi pa po nakapagsagawa, no, sa mga kapatid natin mga Bangsamoro Muslims ng 6 days, no, na pag-obserba sa sunnah, no, na 6 na araw, 6 days, no, na mag-aayuno, ay pwede pa pong humabol mga ka-network, mga kabangsamoro. Sa ngalan po ng management ng Bangsamoro Multimedia Network sa pangunguna ni Ma'am Faidia Samanudi Ahmad, ang executive director nito, sa ating regular host si Sir Datumin M.S. Kak, sa ating technical control na kung saan ay pinangungunahan ito ni Ustad Mohamedin Sulaiman, at gayon din sa ating nakakagapay sa technical side si Sir Hasanuddin Singgon. Ako naman po ang inyong pansamantalang ka-network, no, na makakasama sa araw na to ng Thursday. Kami saguna mga sulbagari nami ang mga Bangsamoro ika sa 18 sa kanuulan-ulan no April 2024 tando ika siyaw den mambu agay siya sa kanuulan-ulan no Shawwal 1445 sa Hijri. Tuloy po kayo mga ka-network sa mga nice pong mag-post ng inyong mga komento. Pwede pong ilagay na direkta, no, dyan ho sa ating walls ng BMN o di kaya ng Kaunlaran sa Bangsamoro. And of course, binabati rin ho natin mga ka-network yun pong mga scholars, no, ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education sa programa ho, no, ng Higher Ed tungkol dito sa AHME. Dahil sa nitong araw na to mga ka-network ay isinagawa ho ang napakalaking programa dyan ho sa Sharif Kabunsuan and Cultural Complex sa pag-rekognisa, no, sa mga scholars ng MBHT sa pamamagitan ng higher ed sa programa nitong AHME, Access to Higher and Modern Education. At yan ho ay sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na mga ka-network. Samantala kahapon mga ka-network ay pinag-usapan ho natin bilang recap nitong araw ng Wednesday sa ating programa, ito hong isinagawang quiz bowl, no, na kung saan ay pinagwagian ito. Yung naging champion dito mga ka-network ay ang Cotabato City Schools Division Office. At ang MBHT kabilang din sa mga programa nito ay nag-pledge siya, no, dito sa crucial role in Inclusive Disaster Preparedness and Management Initiative.
At ang SDO Cotabato City ay nag-host din po ng kauna-unahang Bangsamoro Peace Education Conference. Yan ho yung ilan sa mga binigyan natin ng buhay dahil sa itong programa natin sa ngayon ay ang pagtutok sa Ministry of Basic, Higher and Technical Education, kasama na dyan ang Madaris Education sa kanilang mga programa at mga activities, no, na nagawa na nakapost sa kanilang social media. Official Facebook page din po ang Bangsamoro Ministries o Bangsamoro Ministry of Basic, Higher and Technical Education. Ibig sabihin, yan ho ang ilan sa ating mga source, kaya din sa ating website, no, ng MBHTE. Although alam natin na marami pa yung mga programang hindi na i-post, no, sa naturang social media page dahil sa alam naman natin na ang MBHTE mga ka-network ay nasa 11 schools division. Kasama na dyan yung Special Geographic Area mga ka-network. At ngayong araw na to ay pag-uusapan natin at itutuloy yung iba pang mga activities, no, ng MBHTE. Alam ba ninyo mga ka-network na ang MBHTE sa pamamagitan ng Office of the Director General for Basic Education o yung DGBE ay nagsagawa ho, no, ng K-12 Basic Education Curriculum Contextualization Framework Formulation Workshop nitong nakalipas na January 29 hanggang 31 sa lungsod ng Davao. Mashallah. At ito ho ay kabahagi ng kanyang mandato na makapag-outline o na-outline sa Bangsamoro Organic Law at Bangsamoro Education Code yung significant step, no, na kinakailangang magawa para ma-establish ang education framework na naka-align sa distinct needs and aspirations ng Bangsamoro people. Ang naturang programa ay sinuportahan ho ng UNICEF at ang layunin ng activity ay mag-adapt, no, o ma-adapt yung K-12 curriculum ng Department of Education sa unique context of learners in the Bangsamoro Autonomous Region. Ang tatlong araw na activity mga ka-network ay naglabas ang mga opinion ng mga experts patungkol sa pagsasagawa ng curriculum and instructions division, no? At ayan ho ay under po sa curriculum and instruction division o CID chief mula ho sa 11 schools division offices o SDOs ng MBHTE. Fostering a diverse and inclusive exchange of ideas, mashallah. So nagkaroon ho ng baliktaktakan, no? Nagkaroon ho ng pag-uusap, malalimang pag-uusap upang makabuo dito po sa pag-adapt ng K-12 curriculum. Mula po yan sa Department of Education na nakabase sa konteksto ng Bangsamoro education, mga ka-network. Kabilang ho dito si Dr. Marie Teres Angeline Bustos, System Director of the UP, ugnayan ng pahinungod. At kasama din si Dr. Jerome Buen Viaje, Dean of the College of Education in UP Diliman. Dr. Maria Liza Aguila, Dean of the College of Allied Medical Professions in UP Diliman. Edwin Philip Horca, Team Leader of the Save the Children's Philippines, BARM. Bonaduron Luder, Curriculum Learning and Delivery Advisor from Education Pathways to Peace in Mindanao. At kasama si Roger Masapol, Education Specialist mula sa UNICEF, na nagbigay, no, ng mga pananaw sa naturang diskusyon patungkol sa curriculum contextualization upang ma-ensure at ito ho ay magre-reflect, no, sa prinsipyo ng inclusivity, equity at moral governance na pinapatakbo ngayon ng Bangsamoro government sa pamumuno ni Honorable Hud Al-Haj Murad Ibrahim, mga ka-network. Sa pamamagitan ng collaborative efforts, ang mga participants na may aspirations, no, sa pagpapabuti ng pag-aaral ng mga bata sa Bangsamoro, ito ho ay nagbigay daan o magbibigay daan para sa quality education na kung saan ay maipasok, no,
maituro sa mga mag-aaral yung tinatawag na values of non-violence, social justice, respect for human rights. Ito ay magre-resulta ng pagpapakita sa mga susunod pang mga henerasyon na sila ho ay ma-equip, no, upang nang sa ganon ay magiging productive citizens, no, makapag-contribute ng maayos sa ating mga communities, mga ka-network. So, yan ho ang isa sa mga napakahalagang programa na sinuportahan ng iba't ibang mga non-government organizations, both local at saka international, yung pag-adapt ng K-12 curriculum mula sa Department of Education. At ito ho ay dapat ay nakabase sa pangailangan ng edukasyon sa konteksto ng Bangsamoro. Samantala, sa ilan pa mga detalye na naganap nitong nakalipas, no, na buwan ng Enero, bago magtapos ang buwan ng Enero, alam ba ninyo mga ka-network na bumisita si Congressman Dato Muhammad Tong Pendaton Paglas Sr. Al-Haj sa opisina ni MBHTE Minister Muhagir Iqbal. At sa naturang meeting mga ka-network, ay dito kay Congressman Paglas ay na-recognize nito, no, ang pivotal role ng education fostering genuine and sustainable economic progress. At nagkaroon ho sila ng pag-uusap, masinsinang pag-uusap. Ayan, makikita nyo, no, sa ating screen yung litrato ni Sir Iqbal at ni Congressman Tong Pendaton Paglas Sr. nag-post, no, ay nag-explore ho sila, no, ng iba't ibang mga strategies at initiatives para mas mapalakas pa mga ka-network ang educational landscape sa Bangsamoro Region. Bukod dyan ay nagkaroon din ho sila ng commitment na magtrabaho, no, to work closely with stakeholders. So ibig sabihin, kinakailangan po nilang mag-work kasama ang iba't ibang mga stakeholders. Kasama dito ang educators, mga magulang, mga estudyante, upang nang sa ganon, ayon sa kanila, ay magkaroon ho ng collectively shape a brighter future for the region in terms of education, no? At ang meeting ay nagtapos sa isang napakagandang exchanges of ideas, no, na may determination para ma-transform ang education sa mas malakas pa, no, na kumbaga tools, no, para sa kapayapaan, pag-usad, progress, prosperity sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, yan ho ang isa sa mga napakahalagang personahe na bumisita mga ka-network kay Sir Muhagir Iqbal, si Congressman Dato Muhammad Tong Pendaton Paglas Sr. Al-Haj, upang pag-usapan ang pagpapalakas ng ugnayan ng iba't ibang mga stakeholders dito ho sa Bangsamoro Region in terms of education. Samantala, mga ka-network, ay ang MBHTE sa pamamagitan din, of course, ni Sir Muhagir Iqbal, ay naniniwala na ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro at ang Bangsamoro Organic Law ay dapat daw ay faithfully executed, and it's also promising futures that awaits, no, the regions, progress, development. Kasama na dyan siyempre yung kalilintad, kanambay diwagi ba mapitas nando mauna na kalilintad tupang katumunog yung development. Kaya may kaya mo na yung development na may kada kalilintad na mapatindagasan sa mga infrastructure projects na may kada kalilintad na nambuno-buno mabinasa mo na. Brother Singkon, so inipatindag ka mga infra project. Kaya yun na mo na so kalilintad tupang ka tundugan sa security peace. Masecure sa meton sa mga piyaso development, mapagalad. Tanyaba, bityala ni Sir Iqbal niya, lakit lambinin siya sa kanu kapapambaglan niya, kanu unga, no Bangsamoro peace process. Siya kanu pagilta no Moro Islamic Liberation Front,
nando sa gobyerno na Pilipinas na sagunan niya na siya mo sa transition period niya so Bangsamoro na yabi kan sukurta ng sola samaya sa political track na napadalagwi sa mapya. So siya sa normalization track mo naman bagatul no 2 kambalan niya implementing panel sa makanggulalan sa magatos ka porsyento. And then maliban dyan mga ka-network ay papanurin muna natin itong video no mula sa Bangsamoro Alternative Learning Systems. Yung mga out of school youth, yung mga kabataan na hindi na nagawa pang makapasok sa formal na edukasyon, meron pong programa ang MBHT para talagang masabi natin na no Bangsamoro child is left behind, no? Ay sinisikap ng isa sa mga bureaus under po ito sa Directorate General for Basic Education, ito hong Bureau of Alternative Learning System, na maabot yung mga kabataan at upang sila ay makapag-aral. While na nagtatrabaho, no, may panahon pa po silang makapag-aral at ma-integrate no doon po sa education system ng Bangsamoro. And then of course, tayo nagpapasalamat dahil sa may mga na-monitor at saksiho tayo na may nakapagtapos na. At yung iba, ang piniling kurso ay nasa education at ngayon licensed professional teachers na tulad ni Sir Hasanuddin Singgon, no? Mashallah. At panurin po natin itong kasaysayan ng isa hong beneficiary no, ng Bangsamoro Alternative Learning System. Pakinggan po natin ang testimonya ni Ma'am Sahada. She's 20 years old at isa hong ALS completer na ngayon ay isa ng estudyante sa kolehiyo. Ako po si Saada, 20 years old at dating ALS learners at ngayon po ay nag-proceed sa kolehiyo. Tapos gumawa ng course na midwife at ngayon po ay nag-OJT sa isang clinic. Nagtigil ako sa pag-aaral noon dahil sa maagang pag-aasawa. Napagtanto ko na mag-aral sa ALS para maipagpatuloy ang mga pangarap na naudlot. Dahil po sa ALS, naipagpatuloy ko po ang aking pag-aaral. Kahit may pamilya ka na, pwedeng-pwede ka po makapag-aral. At dahil sa ALS, naging isang kolehiyong estudyante na kumuha ng isang midwife course. Ang mga challenges ko po sa pag-aaral ko sa ALS, mahirap kasi kinailangan kong atin ang aking oras sa pag-aaral at pag-aalaga ng aking anak at financial problem. Pero dahil sa kagustuhang maabot ang pangarap, walang salitang mahirap sa taong may pangarap. Para po sa mga out of school youth, and sa mga magulang or mga single mother or kagaya ko, ang masasabi ko lang po sa inyo or payo ko sa inyo, ipagpatuloy niyo po ang inyong pag-aaral. Dahil hindi adlang ang pagiging batang ina or may asawa sa pag-aaral ulit. Gawing inspirasyon ang mga karanasan upang magtagumpay sa inaharap. Right, mga ka-network, dyan ho ang inspirational story ni Ma'am Sahada na 20 taong gulang. Siya ho ay may asawa at may anak na kung saan ay hindi nawalan ng pag-asa mga ka-network at nagpatuloy ng pag-aaral sa pamamagitan ng Bangsamoro Alternative Learning System. Ngayon ay completer at kasalukuyan pong estudyante no, sa kolehiyo. Samantala sa ilan pang updates mula sa MBHTE, alam ba ninyo na meron pong tinatawag na Project Iqbal, no? Project Iqbal. At ito hong Project Iqbal ay direktang ang namamahala dito ay mismong ang butihing minister no, ng MBHTE, si Sir Muhagir Iqbal. At meron pong naabot ng Project Iqbal na 58 mga paaralan sa school divisions no, ng Sulu.
Meron pong 343 learners kits at 6,871 teachers kits ang naipamahagi sa Schools Division ng Sulu. Babanggitin po namin ang mga recipient per district, no, sa Kalingalan Kaluang District. Nandyan ho kabahagi kasama ang Bubuan Elementary School, Haji Maharja Tawasil Central Elementary School, Kabukan Elementary School, Kabukan Pilot School, Kambing Elementary School, Kanlagay Elementary School, Kapagayo Pilot School, Liyong Pilot School, Majid Punjangan Elementary School, Mangal Pilot School, Marsada Pilot School, Masjid Baili Elementary School, Masjid Naga Elementary School, Pandakan Elementary School, Pang Elementary School, Pangandan Elementary School, Pitogo Elementary School, Pugad Manaol Elementary School, at sa Luke District naman kasama dito ang Alayon Elementary School, Buwal Pilot School, Camp Andres Elementary School, Kanbulak, kasama dyan ng Kanbusi Elementary School, Mindos Elementary School, Lambago, Lianutan Elementary School, Lianga Elementary School, Masjid Niyog Elementary School, Niyog Elementary School, Panglima Baluan Elementary School, Sapang Elementary School, Tando Bato Elementary School, Tulayan, Undanan, at sa Omar District naman, kinabibilangan ito ng Andanan Elementary School. Kasama dyan ang Angilan Elementary School, Bulaghaw Elementary School, Damatulan Elementary School, Dato Di Maudang Dilanggalan Elementary School, Don Miguel Latada Elementary School, Huwit, Imam Abdusali Elementary School, Kamlon Haji Angsa Pilot School, Kanmuni Elementary School, Kapimpilan High School, Kapuwal Elementary School, Kasulatan Elementary School, kasama dyan ng Kundarangan Elementary School, Lahing Elementary School, Likubong Elementary School, Madedog Elementary School, Mujing Elementary School, Nabalawag Elementary School, Patutol Elementary School, Sambulawan Elementary School, Sukuban Elementary School, Talok Elementary School, at Tando Panuan Elementary School. Yan po mga ka-network ang nabigyan na 58 mga schools, mga paaralan, no, sa Sulu Division, mga ka-network. Samantala, meron pong 3,210 MBHTE designed armchairs din naman ang naibigay sa Schools Division ng Cotabato City, kabilang ang Lanao del Sur 2, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, at Special Geographic Area. So, sa naturang mga ipinamahaging signature armchairs ng MBHTE, ay umabot po ng 32 mga paaralan. Banggitin po natin para happy, mga ka-network, yun po mga paaralan na ma-recognize po natin. Kasama dito ang Al-Hikma Learning Center, ARMM Regional Science High School, Bugabungan National High School, Butig Elementary School, Butilen Elementary School, Dama Elementary School, Dato Abdul Kadil O Matalam Elementary School, Dato Binasing Elementary School, Dato Mantil Elementary School, Dingane National High School, Ganoy Elementary School, Gawang Elementary School, Kadingilan Elementary School, Corintem Elementary School, Lamin Elementary School, Luoy Integrated Technical Vocational School, Madrasatul Balabaran Al-Islamiyah, Madrasatu Dungguan Al-Islami, Madrasatu Gogo Al-Arabi Al-Islami, Maunan MNHS, Nako Pilot School, Nunangan National High School, Pilar Integrated Technical Vocational School, Ragisi Pilot School, Regional Madrasa Graduate Academy. Ito ata yung REM Academy na ngayon may bago ng pangalan, no? Kasama dyan ang Satan Elementary School, Sugadol Elementary School, Sultan Umping Elementary School, T Elementary School, Timoy Tata
Amuba Pilot School at Tinindanan Elementary School at ang ika-32 doon sa ating nabanggit ay ang Tumbaga Elementary School. Dami ng nabigyan no ng signature armchair no ng MBSTE. Oh, mapapasana all tayo. Brother Singgon no. So magiging komportable na at di na mag-aagawan pa mga ka-network no. Yun pong mga batang mga mag-aral na komportable silang mayan. Kaya na yaus to nilay ko niya ba Brother Singgon. Bangko niya ba yaus to na matinang. It's made of hard plywood no. At ang ganda. Color brown at ang ganda ng pintura niyan. Oh, yan yung nakikita nyo diyan, yung nakaposting diyan. Oh, yung mga kaguruan natin na nabigyan no ng naturang mga upuan at talagang happy sila. Napapa-thumbs up pa nga oh. Ayan. Samantala karagdagang updates pa rin mga ka-network ang MBHTA nagsagawa sa buwan naman ito no ng February. So tapos na natin yung end ng January. Ito naman mga ka-network ay nangyari ng February 15. Nagkaroon ho kasi ng groundbreaking ceremony sa construction ng one-story with 2 classroom building project sa Mangudadato National High School at ito ho ay sa Barangay Tumbao, Mangudadato, Maguindanao del Sur mga ka-network. Ang naturang proyekto ay subsidized under the Fiscal Year 2023 General Appropriations Act of the Bangsamoro o yung GAAB. Yan yung isa sa mga napakahalagang nangyari nitong nakalipas na February 15 mga ka-network. So congratulations sa naturang groundbreaking ceremony and I think ongoing yung constructions nito no mga ka-network. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating talakayan, ang MBHTE naman ay naglunsad ng SBFP SDHCP sa Maguindanao del Sur Schools Division Office no, sa pamamagitan nito ng Health and Nutrition Unit at nangyari yan noong February 16. Ang School-Based Feeding Program o yung tinatawag na SBFP at School Dental Healthcare Program yung SDHCP ay nangyari po yan sa Kauran Elementary School sa pamamagitan no ng Maguindanao del Sur Schools Division Office. Approximately nasa 20,000 learners sa naturang Schools Division Office ang nakatanggap ng tig 12 kilograms of iron fortified rice IFR at box of commodities containing, so naglalaman ito ng 180 grams of cereals, 300 grams of powdered milk. Mashallah. Maso alang-alang ka po siya dato singgo na buka ka. 300 powdered milk. Gustong maging estudyante muli ni Brother Singgon para makareceive nitong matagal-tagal na rin kasing panahon pa, no? Nag-aral ako 1980s, no? At naalala ko tuloy dito kabangsa morong Singgon yung Notriban, no? Pinamamahagi po 'yan ng libre ng Department of Education. Next pa noon Department of Education, Culture and Sports. Di nga rin gagal namin na dato Singgon. Ginadaan ka niya magos. Mashallah. Then do pang kanyaran ba? Dep eda na sa guna. Now, yun. Nasa 1 kilogram naman ang Mongo beans. At meron pang tinatawag dito na expected to sustain the natural needs of the learners for 120 feeding days, no? So ibig sabihin ito ho ay naka-allocate no para sa pangangailangan ng mga Bangsamoro learners feeding program sa loob ng 3 buwan kasi 4 na buwan kasi pagka 3 buwan 90 days lamang ito no plus additional 30 days no. So 4 na buwan na pangangailangan no sa feeding program ng MBHT mga ka-network. Samantala ang SBFP
ay may initiatives na layuning labanan ang kagutuman, malnutrition sa mga estudyante at sila ho ay mabigyan ng nutritious meals, pagkain, masaganang pagkain, masustansyang pagkain para sa mas magandang pag-aaral, mga ka-network. At nakafocus ito sa pag-improve ng health, cognitive development, learning outcomes, at ang programa ay target, ito ang mga key objectives, kasama dito ang enhancing academic performance, increasing school attendance. Tama nga naman kasi kapag gutom ka, ang nangyayari niyan ay hindi ka makakapag-concentrate ng pag-aaral ng maayos at naging dahilan din yan ng pagliban sa klase. Ikaw naman, gutom. Wala kang makain. Wala kang lakas, no? So, yan yung isa sa mga magiging outcome nito. Increase of school attendance at stimulating local agriculture. So, yan muna mga ka-network yung ilan sa mga nagawa ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education at magpapatuloy po tayo mga ka-network sa discussions, presentations natin sa mga nagawang programa ng MBHTE itong buwan naman ng Pebrero makalipas. Ang isang reminders at yan ho ay yung pagbisita kahapon ng Islamic Relief sa tanggapan mismo ng Office of the Directorate General for Basic Education. Si Sir Jun Salik Jr. na kung saan ay pumunta ang Islamic Relief at ibinahagi ito hong 5 kits, kasama diyan yung mga pupwedeng magamit na visibility sa mga events na gagawin ng MBHT Basic Education. At narito yun pong pag-uusap ni Sir Rumangkap at ni Sir DJ Jun Salik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon po, sir. Actually, the Islamic Relief, sir, is one of the implementing partners of the Pathways Project under the support para doon sa ating 5Bs program, yung bawat batang Bangsamoro bumabasa at bumibilang. So one of our partnership with Education Pathways to Peace in Mindanao is to support yung ating 5Bs program, especially to support yung literacy, numeracy, and social-emotional learning ng mga bata. So right now, as part of the implementing partners under the Pathways Project, we supported po yung advocacy, information dissemination about 5Bs program. So ito po, sir, one of the products that we have supported is yung to develop in IC materials. So kung makita niyo, we have this, just like this, sir. So we have this tarpaulin sa likod po natin. This is the standees, at least to inform not only the community, the teachers, and other stakeholders na ano yung meaning ng 5Bs program. So parang dito pa lang sa standees na to, it explains na ito yung dapat na masuportahan natin, especially dun sa ating learning foundation ng mga ating mga kinder to grade 3 learners. So part of it, ditong standees, sir, we have developed and also a brochures, So dito dinidiscuss dito kung ano ba yung strategies and actions and modes of delivery po about the 5Bs program. So makikita rin natin dito yung learning situation kung bakit nabuo itong 5Bs program. So ito hindi lang just dinevelop na ito ng Islamic Relief through Pathways Project, but this is consulted and then yung information especially sa 5Bs sa MBHTE. So lahat po nito is talagang nanggaling po na information about the 5Bs program on how we implement this project program po ng MBHTE. Kailan mo po commence yung program niyo? Ito, sir, we started in the project in 2022, sir. So ngayon, it's been 2 years na po yung ating implementation ng project. So may mga series of activities kami like yung enhancement of school annual implementation plan, integrating the 5Bs program.
So we invited yung ating mga stakeholders, mga teachers, and other community representative kasi we all know na it takes a village to educate a child. So yun din yung sinuportahan ni Islamic Relief na sama-sama tayong suportahan yung schools pagdating sa 5 program. So yun po yung isa sa mga activities natin. So kasama na rin po ito sa pag-enhance nung capacity nung ating mga learners pagdating doon sa foundation. Oh yes sir, also sa mga teachers natin. So it's more on nakafocus kasi sa Islamic sir, si community engagement sir, to strengthen the stakeholders to support the 5 program. No, so niniwala kami kasi na hindi lang dapat nakafocus yung learning ng bata sa school but also outside their school. So nagsa-start sa home, sa community at saka sa in-schools natin. So kung makikita niyo sir dito, pinapalibutan talaga yung bata no. Sa gitna sa center yung bata. So tinuturuan dito yung literacy, numeracy and life skill and socio-emotional learning. So it's more on the support talaga sa 5 program. So kami as an implementing partner, we're very thankful with the support and partnership natin with the MBHTE with the funding po ng Australian government through Education Pathways to Peace in Mindanao. So I hope sir na itong atong mga IC materials will be distributed and hopefully well-informed po lahat po ng ating partners na nagsusupport sa 5 program from teachers, community, and other stakeholders po. Alhamdulillah, yan po yung pagbisita ni Sir Roman Cap, no? Kay Director General for Basic Education, Sir Yun Salik Jr. kaugnay ng pamamahagi nitong 5Bs, no? Batang Bangsamoro bumabasa ang upadpanan to upamanin na bilong siya sa kanulima timanan to B. Nanggay sa meton sila sa mga gamit gamitan niya na gausalin niya ng mga Bangsamoro learners siya sa MBHT Basic Education. Kaya nakunarang ko sila manganggay siya sa kanu mga schools division offices no MBHT. Mashallah. Na naman sila ito makadabangin siya sa kanu pamaning ka rin sa mga wata ipong malangkas batyang ko kapahaming kanu pembatyan nila nanyaban na mga materials ba niya inangay na Islamic Relief ganat ka ni Brother Fahad Rumangkap na mas rin ito makadabangin mga Bangsamoro. Right. Ilan pa sa mga activities no ng MBHTE. Ito naman hong mensahe ni Sir Iqbal na kung saan ay binasa ito ni Bureau Director Daud Cado ng Bureau of Alternative Learning System tungkol dito sa kanilang programa at babasahin natin ito para na sa ganun ay ma-reiterate ho natin yung mensahe mismo ni Sir Iqbal na kung saan ay binasa ito ni Director Daud Cado mga ka-network. And I quote, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. As a member of the Committee on Rules, I take the floor today to share my perspectives on the proposed districting bill filed by the government of the day. I realize that my voice is only one of the many that have spoken up about the impact on how the Parliament will ultimately configure the districts in the BARM for purposes of parliamentary seats. I also understand that the committee has undertaken several public consultations and listened to the views of the stakeholders on the ground. But because I may not be present
in all of these committee meetings to deliberate on this bill, I take this opportunity to express the foundational principles where I base my inclinations on the districting. First, I wish to emphasize on the principle of justice. The distribution of seats to the different provinces of the BARM should be just. Islam teaches us justice and in a legal sense. The Quran teaches us on how to conduct ourselves as Muslim and how to nurture relationships with other people. In this context, we give what is due to others. So I agree with the distribution of seats among provinces as reflected in the bill. Second is equitable representation. By equitable, we mean fair to all parties as dictated by reason and conscience. It does not mean ensuring that the sizes of the population of each district should be equal. It means giving a fair chance for all to participate. So do not let our judgment be clouded by the number of seats or the size of the population or the area of the land. What is important is that there is equitable representation, which for me means that there is belongingness and responsiveness to the needs of the constituency. Third is consistency. We should observe consistency in principles because general interest of the Bangsamoro should prevail over any selfish or group interest. This is easier said than done as we enter the political exercise of elections. But I maintain that districting must be based on clear lines or references and not in any way used to pit one group against another. What we have achieved as Bangsamoro people is the result of decades of struggle of people led by the Moro Islamic Liberation Front and the Moro National Liberation Front. We must therefore strive harder not to let the governance and the political landscape conform to the old ways. Let us not allow this opportunity to divide us, lead us to fall into the rotten political system, good only for people preoccupied with the greed for wealth and power. I pray that everyone in this parliament participate with an open mind and an open heart. One of life's biggest lessons may be that we have all the right to fight for what we want and believe in, but we don't always get what we want. I will end by reminding us this: they plan and Allah plans. Surely Allah is the best planners, and I quote. So, yun po yung message no ni Sir Muhagir Iqbal sa ginawang districting sa Bangsamoro Parliament. At magkahiwalay pala to, Brother Singgon, yung message no ni Sir Daud Cadon. Magkahiwalay ba? Tama, no? Kasi meron siyang ibang programa. At yung message na yun ay only intended for the message of Sir Iqbal doon sa delivery no ng districting. Nung siya mga kopya tanong sa districting, at ganito na nabitiyan to naman sa pada niya mga timpo. Okay, then naisita tanong sa expert, Sir Tana, mabisabutan namin Sir Kano sa mga Bangsamoro, ada pun mga plano ng mga network tanong niya, sa pamanin na mambityalan nila siya sa on-air, magana niya kapag goma na Bangsamoro parliamentary elections na kapag benyabay kinambad-bad ba niya sa kano mga districts siya sa kano kasakupan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, tulad ng ating sinabi, may mensahe pala no, dito si Sir Director Cadon ng Bureau of Alternative Learning System, MBHT Minister Iqbal, underscored that the hunger and subsequent malnutrition can gravely affect child's thinking process. Yan ho ay may kinalaman doon sa pamimigay syempre pa ng mga nutritious food no sa mga learners, Brother Singgon. So yan pala, magkahiwalay pala to no. Hindi pala si Sir Daud Cadon. Yanin man na dama ka usto sul kita no siya pamanin na kinambetad sa niya mga reference tanong niya, Brother Singgon.
Okay, dan niya manusia. Pamaning kalimban na automatic ay pagkorekta sa kalimbanan ta. Na dita mapake sa sulimban na di mapake sa di makorek. Kailangan nandoon ni katon kon sa limban na i-correct nga mamagayas. Na limban sa maya ini. Ang pumbo mga network nakadjigada kasi mga mo manipambatian na Bangsamoro niya. Uy, mashallah. Naniya ba? So yabit yala na siya ni Sir Director Daud Cado na upaman ting siya kakulang ka sa iron. Siya sa kano kabangang kanan ng kanan na anto ba nyani bento mo mapagunga na masu ikaysa siya na nakagasakita ulo. Niya ba yan na gasakiti ulo ko may kakulang ka sa iron. Di ka nakaget alerto yan man inactive. Therefore nyabit yan ni Sir Daud Karon sa kano adin lakit lamben ni kano supply niya kano mga wata sa kano mapiak kapangin ko ganilan ka asa kami to ba kabunga ni kabagapsin nanto kagando bagal man mo sa kondisyon mga wata mo sa mga eskwela natigid siya yanin niya mapagunga na mapiatigin siya wata mapia ikapangagi ni kagina langon ng mga vitamin sa meto na sitalo kanu pag ganito ma-absorb bulawasin na mausalin siya sa kanu kapangagi kinang bida mo man ni pamanin na pakakanan niya mga wata sa kabangagi ka mapiabo ni Quintanin na so di ka tanto pakakanan mga wata bangagi na yanin gagal na ito kabagal nukot yanin jadi pag-concentrate sa mapia kabangagi yanin ganggol na tigyan ng sarika pa niya pakat tabangi ako pa dyan tigyan sa kadiga gaga mashallah nanyaba iyo pa man na commitment no MBHT sa isabu Bangsamoro bangagi matagak langon na makapangagi nasa lugar sabutan na siya sa kanong kabananto-nanto no MBHT na napian niya sa mga kapalawanan niya bamusugan nilan niya sa mga kapawasanan niya beladon niya sa mga pawasan niya beladon kasal ka matunilang buhay mga estudyante niya di pakakapangagi sa madakali mga reason si kesana di pagaga sa mga lukas pagpangagi mawatan sa eskwela ada mga sakitin nanyaba na adang programa na MBHT ba niya ba which support siya sa kanong mga international and government organizations niya gusto government sa international pamanin niya ba sa Australia na niya bagangin sila sa kanong mga community kabanong tool niya ni mga wata ba niya ba na referee lang so pamanin na dikanan Monday to MBHT pamanin kaya problema yan mga sakit na siya sa MSSD atau kasya sa Ministry of Health nyabi kapiyanin na niya nginin sa may oras pila ka minutos pinasama na san Brother Singgon 10 ka minutos mo ninasama masikan na yarme muli sa maya mambityata noon na meron po kasing 28 mga bagong MBHT officials nag-take oath para ma-deliver yung tinatawag na moral governance in service. So, meron pong bagong batch, newly appointed officials of the MBHTE, officially took their oath of office and yung kanilang appointment papers ay nilagdaan noong February 20, 2024. Ito ho'y nangyari sa RELC building sa MBHT main office sa Bangsamoro Government Center. Ang MBHT Minister Muhagir Iqbal ang nanguna sa oath-taking ceremony, yung nakikita ho ninyo dyan mga ka-network, yan si Sir Iqbal. Ang nanguna sa ceremony at kanyang pinaalalahanan mga empleyado na gawin kung ano yung dapat na laman at implementa doon sa tinatawag na moral governance. Ibig sabihin, isa buhay mga ka-network. And ikot sabi na dito, need natin dito sa MBHTE na mga tao na magsaserve sa Bangsamoro. As far as our hiring procedure is concerned, sabi na dito, our process is very sound. So, meron pong 28 officials na appointed to plantilla positions. Sana all. Brother Singgon, plantilyan niya, yung mga permanent niya positions, ay dumaan sa rigorous screening process na sinagawa ng MBHTE Regional Human Resource Merit Promotion and Selection Board
na nakabase sa qualifications, written and online examination, tsaka interview, mga ka-network. Nasaguna ba niya na nagsagipatero sa may mga teachers niya, bag-apply, nakabook din sa may mga schedule sa interview. Niya bilete sa saguna, kanya gamit yata noon niya, na ulan-ulan na February. Saguna ba niya ba April, o gadsagipano siya sa MBHT, na marakal sa ni mga teachers sa bagangisan ka. Ito ba, adan mga interview, submit sa mga application, nepos sa guna niya, schedule sa mga screening for demo, interview, mga meto ba. So, sa acceptance message naman, ng kabilang sa mga na-appoint, ay binigay po ito ni Dr. Evelyn Kahal Kanain, na na-appoint bilang Assistant Schools Division Superintendent ng Sulu Division. Mashallah. Sabi niya, and I quote, I am expecting from the BARM leadership their full educational support, most particularly from our beloved father, the Minister of MBHT, Sir Iqbal. Together, we will remain triumph in achieving the goals and targets. Right. Natali na ko dato singgon. We will remain triumph in achieving the goals and targets of Bangsamoro Educational System in Bangsamoro Homeland. Inshallah, ayon pa kay ASDS, Assistant Schools Division Superintendent Kanain. Alongside the hiring and promotions processes in the main office, the MBHT is continuously conducting screening processes for teaching and non-teaching positions in the schools divisions and field level. Sabi ni Sir Iqbal, yung naumpisa natin na reforms, I hope and pray na kung sino man ang susunod sa amin ay makontinyo. Hanggat andito pa ako, pinapabilis natin ang proseso ng hiring. Ayan ang sinabi ni Sir Iqbal. Right, malapit na hong mag-alas 5 ng hapon at kami nagpapasalamat ng marami sa inyo. Sa inyo pong panunood, hindi na ho namin kakayanin pang basahin ang lahat na ng mga messages. So, bagamat kayo po ang aming tinutukoy, mga ka-network. No? Salamat ng marami. Hanggang sa araw ng Biyernes. Madakil pa sa may mga galawag tanong, Brother Singgo. Na magatutan muna, gagalo. Anyway, magkakarinigan din naman tayo bukas ng Friday. Sa kalan po ng ating management, no, sa Bangsamoro Multimedia Network, sa pangunguna ni Ma'am Faidia Sambanun Yakmad. And then, sa kalan din ng ating technical crew, sa pangunguna naman ni Ustad Muhammadin Sulaiman, kaninang umaga ay nakatutok, no, sa ginawang programa ng higher education ng MBHT dito po sa Access to Higher and Modern Education na naka-live din po, no, dito sa ating BMN. At nakakaagapay ko naman sa technical control, walang kapagod-pagod kahit nag-observe ng fasting. Ikapila ka kudan dan Brother Singgon. Ikapat ka kudan, kulang mo sa kanin si kadwa, yawas to galugian sa miya, so ko angkor presong kadapon sa miya magkaroon, so gedar muna niya kotika, inshallah. Magapas to Bangsamoro, magagaga ka man Bangsamoro. Ako naman po pansamantalang co-host, no, ng Kaunlaran sa Bangsamoro, while nawala pa si Datumin MSK, Tu Ali Delfonso. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaunlaran sa Bangsamoro. Tumatalakay sa mga programa at positibong pagbabago sa loob at labas ng rehiyon ng Bangsamoro. Magbibigay kaalaman sa mga isinusulong, ginagawa at nagawang kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes sa official Facebook page ng Bangsamoro Multimedia Network o BMN at Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro. Kaunlaran sa Bangsamoro.